Kaliwa't kanan ang mga isyong kinakaharap ng ating lipunan, mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, mga anomalya sa kaba ng ating bayan, sistema ng edukasyon at ang kahirapan. Sa mga nakalipas na panahon, ang mukha ng kahirapan ay nagpapatunay sa uri ng sistemang umiiral. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, 27% ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap. Ngunit hindi lamang sa survey makikita ang tunay na larawan ng kahirapan. Makikita natin ito sa mga mukha ng ordinaryong mamamayan. Ang Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas sa Santa Mesa sa Maynila ay itinuturing na ikalawang tahanan ng tinatayang 70,000 mga mag-aaral na nagmula sa iba't ibang lugar. Maraming paraan upang makarating sa universidad. Ngunit, mas kilalang Philippine National Railways o PNR bilang isa sa mga pinakamabilis na daan patungo rito. Bukod sa tren, may isa pang uri ng transportasyon na gumagamit sa daang bakal o riles. Ito ang trolley. Dito namin nakilala si Boboy Raga, 19 na taong gulang. Pangalawa siya sa 8 magkakapatid. Hindi sapat ang kinikita ng ama niyang isang construction worker para matustusan ang pangangailangan nilang mag-anak. So, taga rito po kayo sa Santa Mesa? Ilan taon na kayo nagtutulak? 3 years na. Kaya naman, sa halip na ginugugol niya ang panahon sa pag-aaral, napagdesisyonan niyang magbanat ng buto para may pandagdag sa kita ng pamilya. Ang pagtutulak ng trolley ay masasabing pangkaraniwan na gawain ng mga lalaking mas matanda, edad 30 hanggang 40 taong gulang. Mapapansin na hindi akma sa edad ni Boboy ang pagtutulak ng trolley. Ngunit siya na rin mismo ang nagsabi na mas mainam ng trabahong ito kaysa mamasukan bilang isang construction worker. Alas 6 pa lamang ng umaga, hinaharap ni Boboy ang isang mahabang araw ng pagtitiis sa pagod, sa pagtutulak at init ng araw sa kabila ng mga panganib na dala ng kanyang hanap buhay. Naikwento niya rin sa amin ang hirap niya sa pagkayod para lamang kumita ng 400 piso sa isang araw. Sapat na raw ito para matugunan ang pangangailangan ng pamilya sa loob lamang ng 2 araw. Nang tanungin namin siya kung anong kanyang pangarap sa buhay, nais niya maging isang doktor. Ngunit sa kalagayan niya ngayon, sinabi niyang wala na siyang pangarap. Sino na lang ang inspirasyon mo, yung pinaghuhugutan mo para may pagpatuloy itong trabaho? Inspirasyon ko po ay mga magulang ko po sa po itong trolley para po mabuhay po kami. Kung meron ka mang gustong baguhin sa buhay mo, ano yun at bakit? Mag-aral po sa among trabaho. Natatapos ang araw ni Boboy, bitbit ang natatanging pag-asa sa loob ng isang mahabang araw ng pagpapagal. Hindi niya alintana ang init ng panahon, ang pangangawit ng kanyang mga binti, maging ang gutom at uhaw. Itong lahat ay kanyang tinitiis upang masiguro lamang na may panibagong araw pa na sisilaw para sa kanyang pamilya at maging para na rin sa kanya. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtulak ni Boboy upang marating ang kanyang munting pangarap. Malayo pa ang tatahakin ng ating bansa upang tuluyang maibsan ang kahirapan.
Hindi sapat ang pagtulak ni Boboy upang simulan ang pagbabago. Ang sama-sama nating pagtulak tungo sa pagbabagong panlipunan ay higit na kailangan.